Nandito tayo ngayon sa pinakamalaking auto show dito sa Canada, ang Toronto Auto Show. And dito nyo makikita kung bakit isa ito sa mga pinaka-paboritong activity once a year ng mga tao. And sa tagal ko na rin na yearly pumupunta dito, marami akong gustong i-share sa inyo when hopefully ay makatulong para mas maging worthwhile ang visit nyo dito ngayon or sa mga upcoming years. Isa rin sa mga paborito kong destination o activity ang Toronto Auto Show. And maganda siya pang pamilya kasi para sa mga bata, maraming activity dito. Merong mga Lego, and marami din na mga interesting na mga sasakyan na nakikita natin sa mga pelikula ay nandito rin. And laging may bagong activity o pakulo ang nangyayari dito na worthwhile talaga na maging destination para sa buong pamilya. At ang isang pwede nyong i-check out dito ay yung mga merch. Under one roof, dito na tayo makakita ng mga collectibles, mga models, mga shirts, at kung ano-ano pa. And laging merong mga interesting dito na makikita. So kung ano man ang hilig nyo na sasakyan or brand, sigurado marami kayo makikita dito. Ang isa na gustuhan ko rin sa mga auto show na ganito kasi parang no pressure, nakaka-overwhelm na pakiramdam pag pumunta tayo sa dealership. Minsan wala naman, maski wala tayong plano pa na bumili, parang feeling mo ay lagi kang pinupush agad. Yan ang gusto ko dito is sa isang bubong, very convenient, nandun na halos lahat ng mga paborito nating mga manufacturer, and hands-on, nakikita natin, nakakapagtanong tayo sa mga latest tech na perfect, lalo na kung ang gusto lang natin is magkaroon ng idea o makumpara yung mga iba't ibang mga model o yung mga upcoming model sa loob nga ng iisang bubong. Sa isang araw na i-dedicate mo ay yung wealth ng information na makukuha mo at mga insight tungkol sa iba't ibang mga model. Ano ba ang mas okay? Kung multiple days kayong bibisita dito o isang araw? Siguro kung kasama nyo ang pamilya nyo ay ang pinaka-practical dito ay isang araw. Mas maganda sana kung instead na weekend ay baka makakuha kayo ng day off para buong araw ay masuyod nyo kasama ang pamilya nyo, lalo ng mga bata, ang North at saka South Building kasi medyo maraming lakaran. Pero ang ayos naman dito dahil nga indoor ay maski pa nag-i-storm sa labas, tulad ngayon maski malamig, ay sobrang komportable at convenient. Para naman siguro sa mga car enthusiast talaga, ay ang pinakasulit na kunin ay yung multiple day. Sa sobrang dami ng mga makikita nyo dito, overwhelming, ay baka hindi enough ang isang araw. At ang kagandahan dito ay kung multiple days, lalo ngayon sa mundo ng mga nagko-content. So maganda na maplano nyo yung araw na baka gusto nyo, dito ang focus nyo sa particular day na to, or baka may araw naman na meron kayong gustong interviewin at para sa content nyo, then baka mas maganda talaga na ilang araw ang i-invest nyo dito sa pagpunta at pag-capture and experience ng Toronto Auto Show. At ang isa sa mga pinakapopular at practical na feature ng Toronto Auto Show ay yung pagkakaroon ng EV na test drive. And sa ngayon na napakadami na, again, ng mga iba't ibang EV model, kumpara natin sa kung iisa-isahin pa natin ang iba't ibang dealership para mag-arrange ng test drive, dito halos lahat ng mga pinakabago at pinakapopular na mga EV ay napakadali na ma-test drive. Siguraduhin nyo lang na pumunta dito yung hindi ganun kabisihan. Again,
2 weeks usually na nagra-run ang Toronto Auto Show. So, kung talagang gusto nyo na ma-feel bago kayo mag-commit sa mundo ng EV at talagang ma-drive to, ito ang pinakamabilis, madali at sa isang araw ay marami kayong mga model na siguradong masusubukan. In the last few years, laging sa Metro Toronto Convention Center ang naging tahanan ng Toronto Auto Show. And sobrang practical ang lokasyon na to kasi accessible siya para sa mga nagko-commute o kung gusto mo mag-drive. Para sa mga gusto mag-drive, importante na malaman nyo kung saang side nyo gusto pumarada, sa north side or sa south side. Tingnan nyo yung mapa. Kung meron lang kayong specific na pavilion na gusto i-check out, doon kayo pumarada sa kung saang sa north side ba yon or sa south side. Pero kung gusto nyo naman talagang suyurin, kahit saan okay lang. Kasi dahil sa indoor lahat, konektado ang north at south side. So medyo konting lakaran lang. Pero very convenient maski ano pa ang weather sa labas. Kung multiple days ang plano nyo na suyurin to, baka mas practical na mag-commute na lang at mas economical kumpara sa, alam natin, pag parking dito ay may kamahalan. And yan ang experience natin sa Toronto Auto Show. Kung enthusiast ka man, or hobbyist, or para sa pamilya, or para sa mga content creator, hopefully marami kayong natutunan, marami kayong na-experience, at sigurado ay marami kayong na-capture. Kaya hanggang sa susunod na Auto Show.